dapat tinulungan kami ni Sir Man. Pero kabisado niya man kami ay hindi na kami masamang tao. Halatang magulo ang isip ng nananamlay ng si Clara, din yung totoong pangalan na makapanayam namin sa detention center ng MPD. Batay sa kwento ng mga nakasaksi, Martes ang tumalon si Clara sa Delpan Beach, tanga ng kanyang 5 taong gulang na bunso, patay ang bata. Bago nito, itinulak ni Clara sa tulay ang kanyang panganay na anak, isang 8 taong gulang na babae na hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon. Tinanong namin siya kung bakit niya dinamay sa tangka niya umanong pagpapakamatay ang mga anak, pero kung ano-ano ang sinabi niya. As isang bala, wala naman pumutok sa amin. Ang asawa ni Clara hindi maintindihan kung bakit niya ito nagawa. Ano naman kami kahit na paano sa pagkain eh. Bakit niya nga nagawa sa mga bata yung ihulog niya dito sa ilog eh. Sinampahan na si Clara ng reklamong parricide. Gayunman ipasusuri ng pulisya ang mental condition niya. May mga pagkakataon din na ginagamit na alibay yung pagiging insane para gawin naman yung isang krimen. Sa tala ng PNP Women and Children Concerns Division, mula taong 2000, akyat baba ang bilang ng mga kaso ng parricide sa bansa. Pinakamaraming natala noong 2005 kung saan umabot sa 19 ang kaso. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala nagbanta ang nakakulong na si Atty. Eli Pamatong na makikipag-alyansa na lang siya sa MILF. Yan ay kung hindi raw siya papayagan tumakbo ng COMELEC sa pagkapangulo sa Mayo. Saksi si Rafi Tima. Dalhin ko lahat ang puwersa ko, mag-join ako ni Murad sa MILF at mag-demand kaming independence. Aalis na ako sa Republican na ito dahil wala akong karapatan na, wala akong chance dito maging presidente. Mula sa likod ng malamig na rehas, yan ang banta ni Atty. Eli Pamatong sa COMELEC. Oras na hindi aprubahan ng kanyang motion for reconsideration sa pagkakadisqualify sa kanyang pagtakbo bilang presidente. We'll cite you for contempt. Okay? Pinakulong ng COMELEC si Pamatong kahapon matapos magsisigaw at tawaging korap at magnanakaw ang mga COMELEC commissioner. Pero kahit 8 araw pa ang kanyang bubunuin sa Manila City Jail, wala raw pinagsisisihan si Pamatong. Talaga namang magnanakaw sila. Kung bigyan ako ng pabor like witness protection program sa mga testigo ko dyan sa loob ng COMELEC, talaga mang hindi bababa ng 5 million yung singil nila bago ka mag-qualify. Mayroon akong witnesses. Sa Selda 4 nakakulong si Pamatong. Malungkot at mahirap ang kalagayan niya rito, pero kaya daw niyang tiisin kahit abutin siya dito ng 1 taon. Ang hindi pa rin daw niya lubos maisip, bakit dinisqualify ang tulad niyang may kakayahan naman daw tulad ng ibang kandidato. I have 640 million assets. And yung organization ko may 341 billion, $240 million sa Chase Manhattan Bank sa California. Sabi ko, under oath, na kung ma-presidente ako, ibigay ko yung pera na yon para mabayaran ang utang sa Pilipinas. Bagamat hindi nagsisisi, hinayaan daw ni Pamatong ang kaibigang si Atty. Oliver Luzano na tulungan siya sa motion for reconsideration sa kanyang pagkakadisqualify. Sa kanyang supplemental motion, nakasaad na hindi niya binastos ang komisyon. Wala naman daw kasing espesipikong taong nakatuon sa kanyang mga akusasyon. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Samantala, ilang beses napaiyak ang byuda ni Press Secretary Serge Remondes sa Necrological Service sa Malacanang ngayong gabi. Tuloy naman ang pagdating ng mga nakikiramay sa huling gabi ng burol dito sa Maynila. At live mula sa Malacanang, saksi si Dano Tingkungko. Dano. Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang public viewing sa labi ni Umaong Press Secretary Serge Remonde dito sa Heroes Hall sa Malacanang. Naging madamdamin din ang mga tagpo sa Necrological Service ngayong gabi. Walang tigil ang pagbuhos ng pagmamahal para kay Secretary Remonde sa Necrological Service sa Heroes Hall na Malacanang. Halinhina ng mga kaibigan at katrabaho niya sa paggunita sa kalihim. We appreciated the trust that he has given us. Trust in a way that he would give us all the background information, confidential information. He respected us in that way. Si Deputy Presidential Spokesman Gary Olivar, ikinuwento ang pagiging relihiyoso ni Remonde. I also observe his piety. He always began a meeting or a meal with a prayer and wore his religiosity proudly for everyone to see, so much so that he was good-naturedly called a Monsignor. Kahit balot ng lungkot, nagawa namang magbiro ni Executive Secretary Eduardo Ermita. He would always compliment me by saying something about what I wore to office, which make me look younger, because he knows I'm much older than him.
Ginawaran ni Pangulong Arroyo si Remonde ng Order Placandula na may ranggong bayani na tinanggap ng byuda ni Remonde na si Marit. Ilang beses ding napaiyak si Marit ngayong gabi. Pero sa kanyang mensahe kanina sa necrological service, mas pinili niyang pagtuunan ng masasayang alaala nilang mag-asawa. The time when Serge and I were still new together. Friends of mine in Manila, when I told them about Serge, I told them I had met this fantastic man, and they were very concerned. And they warned me. They told me, you better check, maybe he's married already. And I told them, no, of course he's not married. No, you never know with Filipino men. And I told them, it's too late. Because I was already too much in love with Serge. Vicky, alas 8 na umaga mamaya magkakaroon ng misa bago dalhin ang mga labi ng yumaong kalihim sa kanyang hometown sa Argao, Cebu. At live mula rito sa Malacanang, ako si Dano Tingkung, ang inyong saksi. Sa ibang balita, labis naman hinagpis ng mister ng ika-4 na Pinoy na natagpuang patay sa gumuhong Christopher Hotel sa Haiti. At dating Pangulong Joseph Estrada, nagpa-Thanksgiving Mass sa Tondo, Maynila. Darito ang report. Nagpamisa si dating Pangulong Joseph Estrada sa Santo Niño Parish sa Tondo, Maynila. Bilang pasasalamat ito sa pagbabasura ng 3 disqualification cases laban sa kanya. Napakalapit sa puso at damdamin ko dahil dito ako pinanganak. Natagpuan na ang labi ng huling nawawalang Pinoy peacekeeper sa gumuhong Christopher Hotel sa Haiti, si Sergeant Janice Arocena. Ang kanyang pamilya, abot-abot ang pagdadalamhati. Hindi ko alam kung paano ulit magsisimula kasi sobrang sakit na nangyari. Kakasal nga lang namin. Sa ngayon, inihahanda ng pag-uwi sa labi ni Arocena at mga kasamang peacekeeper na sina Petty Officer 3, Perly Pananggi at Sergeant Eustacio Bermudez Jr. pati ang sa UN staff na si Jerome Yap. Patuloy naman ang paghahanap kina Grace Fabian at Geraldine Nalican na natrap sa gumuhong Caribbean Supermarket. Bumida naman ang makukulay na painting na ito sa exhibit sa Quezon City. Gawa ang mga ito ng mga tao may autism kaugnay ng 14th National Autism Consciousness Week. Pero hindi lang sa visual arts nagpakita ng kakayahan ang mga may autism. Nagpasiklaban din sila sa kantahan at sayawan. Para sa saksi, Ian Cruz nagulat. At sama-sama natin saksihan. Sako-sakong peking sapatos, nasamsam. Mag-asawang Chris Aquino at James Yap nagsasama na muli. Efren Peña Florida, Gilbert Chodoro, Senador Noynoy Aquino at kapuso nating broadcaster na si Jessica Soho, hinirang na People of the Year ng People Asia Magazine. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Sa sama-sama natin